Sa baryo ng Mabunga, nakatira si Kia kasama ang mga kaibigan niyang sina Pards at Botchog. Gayunpaman, sila ang mga bulok at mga perwisyo sa lugar ng Mabunga. Kaya isang araw, naisipan na lang nilang wakasan ang kanilang buhay. Ngunit paano kung bigyan pa sila ng panibagong pag-asa, ng panibagong direksyon? May kakayahan pa rin ba silang baguhin ang kanilang buhay sa kabila ng tingin ng iba at mga edad nila? Ito ang kwento ni Kia kasama ang kanyang mga kaibigan. Halina't samahan niyo ako ating pakinggan ang kanilang mga kwento. Hanggang dito na lang ba ang mundo natin? Ngumuso si Kia. Napakadilim at napakaliit. Mahinang humahampas ang hangin habang nakatayo si Kia sa ibabaw ng railings. Hindi pa siya sigurado kung tatalon ba talaga siya o magpapanggap na lang hanggang madaling araw. Sa ilalim ng tulay, madilim ang ilog, kulay putik at mabaho. May lumulutang pang tsinelas na isa lang. Ano pa bang silbi na mabuhay sa mundong to? Sinisira lang naman ng mga tao. Bulong ni Kia habang nakatingin doon. Napabuntong hininga siya at inayos ang oversized hoodie niyang kupas na ang print. Pawisan na siya kahit gabi dahil kinakabahan siya. Hindi naman kasi talaga siya sanay sa mga dramatic exit sa buhay. Noong high school nga siya, muntik na siyang hindi sumipot sa spoken poetry contest dahil nahihiya siya. Eto pa kayang pagpapakamatay? Sa tabi ni Kia, nakapatong na rin sa railing si Pards. Damang-dama ang pag-iyak. Humahagulgol na parang baka. Hindi ko na kaya. Nanginginig nitong sabi. Kanina, tinanong ako ng anak ko kung may trabaho raw ba ako o design lang ba sa bahay. Design? Mukha ba akong vase? Mas okay pa nga ang vase. Sagot ni Botchog habang umunguya ng chichirya. Ikaw kasi, puro kahiga. Ikaw, singhal ni Pards. 3 dekada ka nang nagbabalat ng bawang. Wawakasan na nga natin ang buhay natin. Ngumangata ka pa dyan ng pagkain. Ano naman, baon ko kapag nasa kabilang buhay. Kapag hindi ako pinapasok sa langit, aalukin ko nito. Saka, anong 3 dekada? 30 na ako. Anong tingin mo? Bibi pa lang ako. Nagbabalat na ako ng bawang. Depensa ni Botchog. Napapikit si Kia. Ganun na lang palagi ang mga kaibigan niya. Palagi na lang silang nagtatalo. Kahit magpapakamatay na, nag-aaway pa rin na parang mga batang pinagdamutan ng ice candy. Napahawak siya sa ulo. Sumasakit na naman. Kapag nai-stress siya, parang may maliliit na construction worker na nagmamartilyo sa sentido ni Kia. Mahina talaga ang katawan niya simula pagkabata. Madaling hingalin, madaling magkasakit at madaling bumagsak. Pero sa awan naman ng Diyos, wala siyang malubhang sakit. Talagang madali lang tamaan ng sakit. Lahat madaling dumapo sa kanya, maliban sa swerte at pera. Guys, mahina niyang sabi. Focus naman tayo. Magpapakamatay na tayo rito oh. Respeto naman sa moment na to. Dito na mangyayari ang ating last breath. Tahimik silang tatlo ng ilang segundo. Ninanamnam ang natitira nilang sandali sa mundo. Panira lang talaga ang tunog ng kinakain ni Botchog. May dala ba kayong valid ID? Tanong ni Botchog. Napalingon si Kia. Ha? Ngumuso ito. Baka hanapin sa morgue. Hindi malaman ang pagkakakilanlan natin. Bakit mo naman naisip yun? Sigaw ni Pards. Dapat wala na tayong pakialam sa kahit ano. Kasi nga, Botchog, matatapos ng buhay natin sa oras na tumalo na tayo sa ilog na to. Sumagot pa si Botchog. Oo nga, pero ganoon naman talaga ang mga tao. Baka maalala tayo kapag wala na tayo. Kaya may posibilidad na baka hanapin pa rin tayo ng mga yun. Napahawak si Kia sa dibdib niya dahil natatawa siya kahit naiiyak. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit pinakamiserable na silang tatlo sa bayan nila, parang hindi pa rin nawawala ang pagkasira-ulo ng kanyang mga kaibigan. Sa totoo lang, ayaw naman talaga niyang mamatay. Pagod lang siya. Pagod na siyang ikumpara sa mga step-siblings at half-siblings niyang matatalino. Naririndi na siya sa mga pagkukumpara nito. Ang lola niya lang talaga, na nanay ng kanyang papa, ang nakaka-appreciate kay Kia.
kahit siya pa ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Kaya lang, nitong nakaraan lang, na-disappoint si Lola Gertrude sa kanya. Talagang naiyak ng sobra si Kia kasi muntik nang sumama ang pakiramdam ng matanda. Pagod na siyang maging katawa-tawa sa baryo. Lalo na pagkatapos ng nangyari sa covered court. Napangiwi siya ng maalala yon. Hindi naman natin kasalanan ng buo yung nangyaring sunog sa covered court. Depensa niya ulit kahit ilang araw na ang nakalipas. Sinong may lighter? Tanong ni Pords. Sinong nagyayang manigarilyo sa likod ng stage curtain? Sinong nagsabing wala yan? Maliit lang ang apoy. Tayong lahat, dismayadong sabi ni Kia. Napahawak si Botchog sa mukha nito. Ang bilis kasing kumalat. Hindi naman natin sinasadya yun. Covered court ng barangay ang nasunog natin. Halos maiyak na sabi ni Kia. Covered court? Doon pa naman ginaganap lahat. Zumba, liga, binyag, lamay minsan. Hindi naman tayo kriminal. Mahinang sabi ni Pords. Hindi lang minsan gumagana ang utak. Tumango si Kia. Mas masakit nga yata yun. Kasi kapag kriminal, may dahilan. Kapag silang mga mahihina ang utak, parang perwisyo lang talaga. Napasinghap siya ng may ilaw na tumama sa kanila. Isang sasakyan ang huminto malapit sa tulay. Uy, bulong ni Botchog. May multo. Ano yan? Hindi pa tayo tumatalon, may sundo na agad tayo. Panaginip ba to? Nasa purgatorio na ba tayo? Kanina pa ba tayo nakatalon? Bakit naman naka-Hilux ang susundo sa atin? Sagot ni Kia. Bumukas ang pinto ng sasakyan at doon bumaba ang lalaking halos nagpahinto ng kaluluwa ni Kia. Matangkad, malinis manamit, nakaitim na polo at mukhang bagong ligo. At kahit medyo malayo, parang naaamoy ni Kia ang pabango nito. Napakurap si Kia kasi parang artista ang nasa harap niya. Grabe, bulong niya. Parang hindi siya nagtatae sa sobrang pogi niya. Parang hindi siya kailanman naging mabaho. Lumapit ang lalaki habang nakakunot ang noo. Anong ginagawa niyo dyan? Hindi agad nakasagot si Kia. Kasi bakit ang pogi? Bakit may magandang jawline? Bakit parang hindi ito pinapawisan? Tao ba talaga ang nasa harap nila? O sundo talaga nila katulad ni kamatayan? Uy! Singhot ni Pords habang umiiyak. Pagod na kami sa buhay. Napapikit si Kia. Kinusot niya ang mga mata. Kung ganun kapogi si kamatayan, sana pala matagal na siyang sumama. Wala nang saysay ang existence namin, dagdag ni Pords. Ako hindi nire-respeto ng pamilya ko. Si Botchog, professional garlic peeler. Si Kia, hindi na mahal ng nanay at ng mga kapatid. Palaging bagsak nung nag-aaral kaya hindi makagraduate. Hoy, offended na sabi ni Kia. Pwede mo naman sabihin ng dahan-dahan. Baka akalain ng sundo natin. Sobrang hina ng utak natin at wala tayong substance. Tahimik na nakatingin ang lalaki sa kanila. Halatang hindi nito alam kung matatawa ba o tatawag ng tulong. Bakit kayo nakatayo dyan sa railings? Tanong nito ulit. Delikado yan. Baka mahulog kayong tatlo. Magpapakamatay na kami. Derechahang sagot ni Botchog at kumakain pa rin ng baon nitong pagkain. Umawang ang bibig ng lalaki. Pero hindi pa final. Dagdag agad ni Botchog. Open kami sa suggestions. Sige, palakasin mo naman ang loob namin. Baka magbagong isipan namin. Ako, pagkain lang ang motivation ko. Napakagat sa labi si Kia para hindi matawa. Bigla siyang nagising sa mga pinagagagawa nila. Nakakahiya na sila. Sobrang nakakahiya na pala talaga. Kung may matinong parte pa sa utak niya, gusto na niyang bumaba at tumakbo pa uwi. Pero nang tumingin ulit siya sa lalaki, nahuli niyang nakatingin ito sa kanya. Anong pangalan mo? Parang timang napatulala si Kia. Hindi siya agad nakasagot. Biglang uminit ang kanyang pisngi. Ha? Sagot niya rito. Napapikit si Pords. Eto na yatang dahilan kung bakit bumabagsak siya. Kahit pangalan, hindi maalala. Naiinis na tumingin si Kia kay Pords. Pero nang marinig niyang huminga ng malalim ang lalaki, napangiti siya kaagad. Pangalan mo? Ulit ng lalaki ng mas kalmado. Ano? Kia? Mabilis niyang sagot. Napatingin sa kanya sina Pords at Botchog. Parang naiirita sa ginagawa niya.
Hindi nyo kailangan gawin yan. Sabi ng lalaki. Sabi ng lalaki habang nakasandal sa sasakyan nito. Kung may problema kayo, may paraan pa. May dahilan kung bakit buhay pa kayo. Huwag niyong pangunahan ang lumalang sa inyo dahil lang hindi nyo na kayang mga problema nyo. Mayaman ka siguro, no? Tanong ni Botchog. Halatang mayaman ka. Nagtaas ng kilay ang lalaki. Bakit? Ngumuso si Botchog. Kasi ganyan magsalita ang mga mayayaman. Kayo, hindi nyo naman naiintindihan ang mga nararamdaman namin. Kapag stress kayo, may pera kayo magbakasyon. Kami, stress na nga sa ibang bagay. Stress pa sa pera. Sabi nila, money can't buy happiness. Pero lahat ng bagay dito sa mundo, nabibili lang ng pera. Humalukip-kip ang lalaking gwapo. Hindi porke mayaman, wala ng problema. Kahit pera, kapag nilamon ng problema, wala na talagang magagawa. Napangiti si Kia ng mahina. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang maiyak habang nakatingin dito. Siguro dahil matagal nang walang nagsasalita sa kanila ng ganoon. Karaniwan kasi sermon, pangmamaliit at pangungutya lang ang ibinibigay sa kanilang tatlo. Hindi sila madalas bigyan ng encouragement na kailangan nila. Biglang tumunog ang cellphone ni Kia. Napatingin silang lahat. Nako, bulong niya. Si Lola? Agad niyang sinagot. Lola? Kia! Malakas ng sigaw ng lola niya mula sa kabilang linya. Nasaan ka? Napaatras siya ng kaunti. Nandito lang po sa paligid. Hinahanap kita rito, bakit hindi ka umuuwi? Napakamot siya sa ulo. May meeting lang po kami. Anong meeting? Wala ka namang trabaho. Sino na naman yung kasama mo? Sina Botchog at Pards. Talaga naman. Kapag magkakasama kayo, kinakabahan ako. Wala kayong ginawa na hindi kalokohan. 10:00 na. Umuwi na kayo. Si Pards hinahanap na ng asawa niya. Si Botchog hinahanap na ng nanay niya. Huwag na kayong magdrama kung nasaan kayo. Napatingin siya sa mga kaibigan niya. Parang alam na alam talaga ni Lola Gertrude kung paano tumakbo ang mga utak nilang magkakaibigan. Nakaramdam tuloy siya ng guilt. Kia, biglang lambing ng lola niya. Huwag ka nang malungkot, May surprise ako. Napakurap siya. Ha? Lola, surprise? Kahit na masakit kayo sa ulo, apo kita at parang apo ko na yung dalawa. Nakikita kong sobrang nalulungkot kayo. Kapag may kalokohan kayong tatlo, sumasakit ang ulo ko. Pero normal na para sa akin. Pero kapag malungkot kayo at wala kayong ginagawa, sobra akong kinakabahan. Kaya naisip ko, ititreat ko kayong tatlo sa Boracay. Kasi nung nakaraang taon mo pa, hinihirit sa akin na gusto mong mag-Boracay, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Kia. Ano po? Talaga po, Lola? Seryoso ka po dyan? Tumawa si Lola Gertrude. Oo nga, apo. Pumunta kayo rito para malaman ang kondisyon ko. Ibibigay ko sa inyong bakasyon na gusto ninyo. Kasi sabi ninyo ay stress kayo. Kahit 5 araw lang, sumaya naman kayong tatlo. Mukha na kayong mga kinulob na tinapa rito sa baryo. Parang biglang nabuhayan ng dugo ang buong katawan ni Kia. Boracay? Sure na sure ka na ba, Lola? Final answer? Napalingon agad sina Pards at Botchog. Nanginginig na napangiti si Kia. Sobrang saya ng puso niya na magbo-Boracay sila. Sinabi niya kasi na gusto nilang mag-Boracay para makapag-unwind sila. Sumama lalo ang loob niya kasi hindi siya pinagbigyan ni Lola Gertrude. Pero tama nga siya, hindi matitiis ng matanda ang paglalambing ng nag-iisa nitong apo. Guys, halos maiyak niyang sabi. Magbo-Boracay tayo? Natahimik ang dalawa pagkatapos ay malakas silang napasigaw sa sobrang saya. Halos manginig ang tulay sa sigaw nilang tatlo. May nagmamahal pa pala sa atin. Umiiyak na sabi ni Pards. Makakita na ulit ako ng magandang dagat at mga babaeng nakabikini. Sigaw naman ni Botchog. Napatawa si Kia habang naiiyak. Biglang gumaan ang dibdib niya. Parang may umakap sa kanyang puso. Hindi pa pala tapos ang lahat. May mga taong may pakialam pa rin sa kanila. Napatingin siya sa lalaking pogi at nakitang nakangiti ito ng bahagya
habang pinapanood silang magwala. Parang gustong mahimatay ni Kia. Mas pogi pala ito kapag ngumiti. Sabi ko sa inyo, sabi ng lalaki. May dahilan pa para mabuhay. Oo nga no? Natatawang sabi ni Kia. Magsusuot na ako ng swimsuit. Wala ka namang swimsuit, sabi ni Botchog at medyo natawa. Huwag ka nang mag-brat panty, ang payat mo. Makikita lang ang mga nanunusok ng mga buto. Botchog, inis niyang sigaw. Hindi ko pinapakialaman yung taba mo ha. Gayunpaman, nang magkatinginan sila at maalala na makakapunta sila sa Boracay, sabay-sabay silang napangisi. Nagmamadali silang bumaba mula sa railings habang nagtatawanan. Pero biglang nadula si Botchog. Biglang kumawala ang paa nito sa railings. Mahabang sigaw nito habang nakabitin. Botchog! Sigaw ni Kia. Agad nilang hinawakan ni Pards ang mga braso nito. Huwag niyo akong bitawan! Iyak ni Botchog. Ang bigat mo! Sigaw ni Pards. May 3 baba ka kapag nakayuko. Bababa na nga lang, hindi pa ginamit ang utak. Halos dumulas din si Kia habang pilit hinihila si Botchog pa itaas. Nanginginig ng braso niya. Mahina ang kanyang katawan pero pinipilit niya pa rin. Hindi pwedeng mamatay si Botchog. Hindi pa sila nakakapagburakay. Hila! Malakas na sigaw ni Kia. At biglang may isa pang kamay na tumulong. Yung lalaking pogi, humawak ito sa bewang ni Kia para hindi madulas habang hinihila nila si Botchog. Oh, yan na ba yung sa mga stories sa romance na he grabbed my waist? Biglang sabi ni Kia. Ano? Kia si Botchog? Malakas na sigaw sa kanya ni Pards at tumalsik pang laway sa kanyang mukha. Magrereklamo sana siya, pero biglang nagloko ang utak ni Kia. Napapikit siya sa bango ng poging lalaki. Focus! Sigaw ni Pards sa kanya. Agad siyang napadilat. Oo. Halos mabitiwan niya si Botchog dahil lutang na siya. Kia! Sigaw ni Botchog. Huwag kang kiligin dyan. Kapag namatay ako dito, mumultuhin kita. Nanlaki ang mga mata niya nang binuko siya nito. Hindi ako kinikilig. Namumula ka oh. Mamaya ka nakiligin. Hilahin mo muna ako. Napansin pa talaga ni Botchog. Tulong-tulong nila itong nahila pataas hanggang bumagsak silang 4 sa semento ng hingal na hingal. Tahimik silang lahat ng ilang segundo pagkatapos at bigla niyang tinulak ang mukha ni Botchog. Amoy bawang ang hininga mo, hingal na sabi ni Kia. Napabangon si Pards sa katatawa. Pati ang poging lalaki, napahagalpak na lang. Siyempre, iwas taas ng dugo kapag kumakain ng taba. Depensa ni Botchog habang umiiyak. Hindi napigilan ni Kia ang sarili. Humagalpak siya ng malakas. Muli siyang napahiga. At habang nakahiga siya roon sa malamig na semento ng tulay, katabi ang 2 niyang siraulong kaibigan at isang lalaking sobrang pogi para sa baryong yun, biglang naisip ni Kia na baka hindi pa naman sobrang wasak ang mga buhay nila. Ang weird niyong 3, no? Natatawang sabi ng lalaki at inilahad ang kamay. Cholo! Napangiti siya sa pangalan ng poging lalaki. Cholo? Baka miserable lang sila o katawa-tawa. Baka kabiguan lang sila sa paningin ng ibang tao. Pero habang nagtatawanan silang 3 sa gitna ng gabi na parang mga baliw, pakiramdam ni Kia, buhay pa rin sila. Babangon pa ba kayo? Tanong ni Cholo habang nakatingin sa kanilang 3. O dito na kayo titira? Napangiwi si Kia habang bumabangon. Sensya ka na? Sabi niya habang inaayos ang buhok niyang parang dinaanan ng unos. Pero uy, salamat ha. Kung hindi mo kami pinigilan, baka wala na kami sa mundo. Napailing si Cholo pero halatang pinipigilan itong matawa. Halina kayo. Saan ko kayo ihahatid? Napatingin si Kia sa kanyang mga kaibigan. Mukhang wala nang gustong umuwi agad. Lalo na si Pards na sigurado siyang bubungad agad ang asawa nito na parang dragon. At si Botchog, paniguradong papaluin ang tsinelas ng nanay nito kahit matanda na. Napakamot si Kia sa ulo bago nagsalita. Sa restaurant na lang ng lola ko, baka gising pa yon. Anong pangalan? Tanong ni Cholo at tumaas ang mga kilay. Gertrude's Restaurant. Sandaling natahimik si Cholo bago marahang nagsalita. Gertrude's Restaurant?
Okay, sakay na kayo. Pagpasok nila sa sasakyan nito, napangiti agad siya sa amoy. Napatingin siya sa sarili niyang tsinelas na pudpud. Parang ayaw niyang itapak sa sobrang ayos at bango sa loob. Bawal bang huminga rito? Tanong ni Bochog habang dahan-dahang sumasandal. Parang ang mahal. Ang ganda ng sasakyan mo. Hindi naman, sagot ni Cholo. Tahimik si Kia habang nakatingin sa bintana. Pero ang totoo, aware na aware siya kay Cholo. Sa paraan nitong mag-drive, relo na mamahalin at malalim nitong boses. Napatingin siya sa kamay nito sa manibela. Napalunok si Kia sa mga nakitang ugat doon. Anong trabaho mo? Tanong ni Pards mula sa likod. Sa Manila ako mostly, sagot ni Cholo. Family business. Ang ganda ng kotse mo, singit ni Bochog. Mayaman ka siguro. Hindi naman. Isa-isa silang nagpakilala rito. Napangiti naman si Kia nang mabanggit ang pangalan niya. Iniisip niya tuloy kung anong pakiramdam kapag tinawag siya nito sa malambing na paraan. Pagdating nila sa restaurant ng lola niya, agad bumungad ang lumang signage na medyo kupas na. May ilaw pa rin kumikislap kahit isa na lang ang gumagana. Home sweet home, bulong ni Kia. Pagpasok nila, sabay-sabay silang napangiwi na magkakaibigan. Aray! Reklamo ni Kia. Lola! Isa-isa silang pinipingot ng matandang babae na maliit pero mukhang kayang manuntok ng kalabaw. Mga buwisit kayo! Sigaw ni Lola Gertrude. Magpapakamatay kayo? Lola, aray naman! Reklamo ni Kia habang pumipilipit. Hindi ko kayo pinalaki para hindi gamitin yung mga utak ninyo. Ikaw, Kia, sure akong ikaw ang pasimuno. Kayong tatlo talaga. Kapag kasama mo yung dalawang itlog, alam ko na talaga agad. Alam na alam ko naman. Lola, hindi mo naman ako pinalaki. Singit ni Bochog. Agad na pinutol ni Lola Gertrude si Bochog. Kasama ka na ron. Anong hindi pinalaki? Iyang lahat ng taba mo dito galing sa restaurant. Palagi kayong kumakain dito ni Pards ng libre. Hindi niyo ako totoong lola pero nasaksihan ko kayong lumaki. Magkakasabay kayong lumaki ng apo ko. Kaya alam kong pare-pareho ang takbo ng mga utak ninyo. Nagreklamo rin si Pards. Lola, ang ingay talaga. Saka, ikumpara niyo po ba talaga ako sa dalawang yan? Kung sa amin lang namang tatlo, mas matalino pa ako. Sunod na napingot si Pards. Anong akala ninyo sa buhay? Alam niyo namang kasalanan ng wakasan ng sarili niyong buhay. Kahit pa mabigat ang mga kalooban ninyo, hindi dapat kayo nagpapadaig. Masakit po. Halos maiyak na sabi ni Pards. Mas masakit ang gasto sa burol. Ayokong magpalibing ng 3 itlog na hindi ginagamit ang utak. Masakit pang sambit ni Lola Gertrude. Napaatras si Kia habang hinihimas ang tenga. Napingot pa nang wala sa oras. Pero isang malaking tanong ang naiwan sa kanya. Paano nito nalaman? Lola, singit niya habang nakasimangot. Paano mo po nalaman? Dahan-dahan silang napalingon sa likod nang lumagpas ang tingin ni Lola Gertrude. Marahang pumasok si Cholo habang nakasuksok ang kamay sa bulsa. Ngumiti si Lola Gertrude. Mabuti at nakarating ka na. Napangiti din si Cholo. Good evening po, Lola Gertrude. It's nice to see you again po. Nanlaki ang mata ni Kia. Magkakilala kayo ng lola ko? Ngumiti ang matanda. Cholo, iho, mabuti at nakarating ka. Nakita mo pa itong 3 itlog. Salamat at napigilan mo. Halos malaglag ang panga ni Kia sa sobrang pagnganga. Anong... bakit? Paano? Nauutal niyang sabi habang nakaturo kay Cholo. Lola, bakit may pogi ka pong kakilala? Napatingin si Lola Gertrude. Kakilala ko siya sa Maynila. Napahagalpak si Bochog sa tawa. Lola, crush siya ng apo mo. Agad niyang binatukan si Bochog. Manahimik ka? Kanina mo pa ako nilalaglag ah. Sana pala hinulog na lang kita sa tulay kanina. Napailing si Lola Gertrude. Naguguluhan na naman siguro sa kanila. Umupo na muna kayo at kumain. Utos nito. Kayo talaga. Siguradong sa dami na naman ang ginawa niyong kalokohan. Mga gutom na kayo. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Ang tatanda na ninyo pero ganyan pa rin kayo. Ngumuso si Kia. Si Pards lang naman ang matanda sa kanila. Si Pards, 30 years old na.
May asawa at may anak na. Sila naman ni Botchog, 26 years old pa lang. Hindi na sila tumutol nang pinaghain sila ng kanyang lola. Sa totoo lang, sobrang gutom na si Kia. Pag upo pa lang niya, naamoy niya na agad ang masarap na amoy ng bulalo, pritong isda at adobong pusit. Parang niyakap agad ang kaluluwa niya. "Lola," halos maiyak niyang sabi. "Mahal na mahal po talaga kita." Natawa ang matanda sa kanya. "Kumain ka muna dyan bago magdrama." Habang kumakain sila, tahimik si Kia pero palihim siyang nakatingin kina Lola Gertrude at Cholo na magkausap sa counter. At lalong dumarami ang tanong niya. Bakit kaya close ang mga ito? Bakit parang komportable si Lola Gertrude kay Cholo? At bakit parang masyadong gwapo para tumambay sa restaurant nilang Bulok ang bago nilang bisita? "Ano kayang relasyon nila?" bulong ni Pards. "Baka apo sa labas," bulong ni Botchog sabay tingin sa kanya. "Ala, paano kung oo? Ibig sabihin, nagkaroon ka ng crush sa kamag-anak mo. Yuck!" Nabulunan si Kia. "Baliw, kung kamag-anak siya ni Lola, alam ko na agad yan. Feel ko, isa yan sa mga kakilala lang ni Lola sa Maynila. Nitong nakaraang taon, hindi ko alam kung bakit. Pero pabalik-balik talaga siya sa Maynila. Hindi niya naman sinasabi kung anong pinupuntahan niya ron." Sa poder kasi siya ng kanyang lola, simula nang mag-asawa ng bago ang kanyang mama. Pero minsan, nakikitulog din siya sa bahay ng mama at stepfather niya na nasa kabilang bayan lang. Hindi naman kasi masama ang ugali ng mga ito. Talagang disappointed lang kasi pinag-aral siya pero wala namang napala. Kaya simula noon, mas gusto na lang talaga niya sa kanyang lola na ina ng kanyang namayapang ama. At least, hindi siya pinipressure sa buhay ni Lola Gertrude. Kapag nasa poder din siya ni Lola Gertrude, hindi pinapakialaman ng mama niya ang kanyang mga desisyon. Hindi kasi yon makaapila, lalo pat nahihiya simula nang ipagpalit ang papa ni Kia. Yun nga lang, tinatamaan pa rin naman ng hiya si Kia. Matanda na ang kanyang Lola Gertrude at hindi naman sa lahat ng pagkakataon, nandyan ito para saluhin siya sa mga kalokohan niya. Ilang taon na siya, pero wala pa siyang nararating. Tambay pa rin ang tawag sa kanya ng mga tao. Minsan, tomboy pa dahil sa mga kilos niya. "Mas mukha pang apo si Cholo ng lola mo kaysa sa'yo, Kia," sabi pa ni Pards. Halos tumalsik sa bibig ni Kia ang kinakain. "Masakit yun ah. Sinasabi mo bang wala akong kwentang apo sa lola ko?" Sinigawan siya ni Pards nang matalsikan niya ito ng mga butil ng kanin sa pagkain. Agad niya namang binatukan. Maya-maya ay nagtatalo na sila habang kumakain. Si Botchog pumipigil sa pagtatalo nila ni Pards pero mas uunahin muna ang pagkain. "Tama na nga yan. Para kayong mga bata. Kaya ayaw ng mga tao rito sa atin eh," bulalas ni Botchog. Naiinis na kumain na lang ulit si Kia. Madalas niya talagang kaaway si Pards. Porke mas matanda sa kanila ni Botchog, palaging nagsasalita na akala mo'y alam na ang lahat. Hindi naman minsan ginagamit ang common sense. Paminsan-minsan, nahuhuli niyang napapatingin si Cholo sa mesa nila. At kapag nagtatama ang mata nila, agad siyang umiiwas. Hindi niya maintindihan ang sarili. Parang high school siyang biglang nagkaroon ng crush. Naiinis si Kia sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Pero sino ba namang hindi mamamangha? Kamukha ito ng batang Tom Cruise noon. Biglang tumunog ang cellphone ni Pards at agad nagbago ang mukha nito. Hinampas-hampas pa ang balikat nila ni Botchog. Sabay tuloy silang napadaing. "Asawa ko," bulong ni Pards. "Good luck," sabi ni Botchog na parang nakikiramay. Sinagot ni Pards ang tawag. "Hi honey." Parang sila ang nabingi ni Botchog para kay Pards. "Pards, nasan ka na?" Napapikit si Kia. "Ang tindi talaga ng bunganga ni Grace, no?" "Buhay pa ako," sagot ni Pards. "Malamang, hindi ka pa umuuwi. Alam bang hinahanap ka na ng mga anak mo? Nasaan ka ba? Tamad ka na nga at walang pakinabang, hindi ka pa umuwi. Huwag mong sabihin may babae ka. Bakit may naririnig akong boses?" Sumagot na parang kuting si Pards. Si Kiyang babaeng kasama ko. Kasama ko lang tong mga kinakapatid ko. Saka umalis ako kasi gusto kong magnilay-nilay. Ang sakit kaya ng mga sinabi mo. Parang wala na akong pagkatao kung mabungangaan mo. May pinagdadaanan din naman ako." "Pinagdadaanan? Bumili ka muna ng diaper."
Tahimik na yumuko si Pards habang pinapagalitan. Naawa si Kia pero medyo natatawa rin siya. Kasi kahit kailan, palagi itong sumusunod sa asawa. Palaging tiklop sa asawang si Grace. Pagkababa nito ng tawag, si Bochog naman ang tumunog ang cellphone. "Nay!" Sumabog ang boses ng nanay nito. "Nasaan ka na naman? Mag-aalas 12 na. Hindi ka pa nagbabalat ng bawang para bukas." Napahawak si Kia sa bibig para hindi tumawa. Nakakayamot man ang buhay nila para sa kanila at para sa ibang tao. May purpose pa naman nga siguro kung bakit sila binubuhay hanggang ngayon. "Ma, muntik na kasi ako mamatay," imporma ni Bochog. Di mas walang magbabalat. Umuwi ka na nga rito." Napailing si Kia habang kumakain. Ang weird ng buhay nila. Kanina lang gusto nilang mamatay. Ngayon, pinapagalitan sila dahil hindi pa nakakauwi. Kahit paano, comforting yon para sa kanilang tatlo. Ibig sabihin, may naghahanap pa rin sa kanila. May naiinis pa rin kapag nawawala sila. Pagkatapos nilang kumain, pinunasan ni Lola Gertrude ang kamay nito sa apron at umupo na sa harap nila. Biglang kinabahan si Kia. Kapag ganyan umupo ang lola niya, ibig sabihin may sermon o talagang may mabigat silang nagawa. "At ngayon," sabi nito, "pag-uusapan natin ang Boracay." Biglang naliwanagan ang mukha nilang tatlo. "Opo," mabilis na sabi ni Kia. "Kailan ang alis?" "Bukas na ba?" tanong ni Bochog. "Pwede po kayong isama ko mag-ina ko?" tanong ni Pards. Nagtaas ng kamay si Lola Gertrude. "Kumalma nga kayo. May kondisyon muna ako." Agad nang lumo si Kia. "Bakit po may pakondisyon pa, Lola? O kala ko po ba gusto niyong sumaya kami? Ano po bang kondisyon ang gusto niyong ipagawa sa amin?" Tinuro ni Lola Gertrude ang buong restaurant. Yung electric fan na maingay, lumang tiles at menu board na may tape. Pati aquarium na wala ng isda pero may kutsara sa loob. "Bubuhayin ninyo ulit itong restaurant." Halos mabitiwan ni Kia ang baso niya. Lola," napangiti si Lola Gertrude. "Papalaguin ninyo." "Lola naman," reklamo niya agad. "Hindi nga ako marunong magluto, pritong itlog nga lang minsan sunog pa. Anong gagawin ko po dito sa bulok niyong restaurant? Wala na pong kumakain dito." Agad siyang hinampas ng kanyang lola. "Kia, ang talas talaga niyang bibig mo." "Pasalamat ka't apo kita. Ipapagawa ko sa inyo ito para matuto kayong tatlo. Ano, gusto na ba ninyo na hanggang dyan na lang ang buhay ninyo? Na mga wala kayong silbi?" "Ikaw na nga rin pong nagsabit ang mga tao rito. Mahina pong mga utak namin at puro kami kalokohan, kaya wala kaming marating," paalala ni Kia sa kanyang lola. Umiling naman ito. "Mahina at wala kayong narating sa buhay kasi mga tamad kayo at sumusuko agad. Mas mahina kayo kung susuko agad. Sa mundong ito, kahit mayaman, kahit may pera, palagi pa rin lumalaban sa buhay. Yun ang dapat ninyong matutunan para makatagal kayo at hindi kayo makaperwisyo sa ibang tao." Napakurap si Kia. Natahimik siya bigla. Masakit kasi totoo yun. Mga tamad nga sila. Silang tatlo, takot na pumasok sa mga mundong hindi sila sanay. Ayaw nilang lumabas sa kanilang comfort zone kasi kahit paano, masaya na sila sa kung ano sila. Ngayon, pinapamulat sa kanila ni Lola Gertrude. Bigla tuloy siyang kinabahan. "Tingnan ninyo ang sarili ninyo," tuloy ni Lola Gertrude. 30 na yang si Pards. Si Bochog at ikaw 26 years old na. Hindi nyo namamalayan, mga 30 na rin kayo. Hindi kayo kasabay ng mga naging kaklase ninyo o mga kababata nyo rito. Akala nyo tapos na ang buhay ninyo dahil lagi kayong nabibigo. Wala namang masamang bumagsak. Ang masamay ayaw nyo nang bumangon. At yon ang ginagawa ninyong tatlo. Kaya mga sakit kayo sa ulo." Napayuko si Pards. Si Bochog hindi na manguya ng maayos ang pagkain. At si Kia parang may mabigat na bumabara sa dibdib niya. Kasi buong buhay niya, yun lagi ang naririnig niya. Wala silang mga utak, mahina at walang mararating. At dahil paulit-ulit yon, naniwala na rin siyang ganun din ang mga kaibigan niya.
Natuto siyang maging masaya at makontento sa kung ano na lang ang mayroon sa kanila. Lola, mahina niyang sabi. Hindi ko yata kaya. Kaya mo, sambit ni Lola Gertrude. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa inyo, mga apo ko kayo. Ngumuso si Kia. Paano niyo po nasabi na kaya namin? Kasi makapal ang mga mukha ninyo. Mga walang hiya kayo. Natawa si Botchog at muntik pang mabulunan. Naiinis naman silang tumingin ni Pards kay Botchog. Hindi biro magpatakbo ng restaurant, sabi ni Kia. Baka lalo lang pumalugi saka hindi po talaga kami marunong magluto. Hindi kayo mag-isa. Napalingon sila kay Cholo nang tumingin ang matanda rito. Nakasandal ito sa pader habang nakatingin sa kanila. Tuturuan ko kayo, sabi ni Cholo. Halos mabilaukan si Kia. Ha? At ako rin, sabi ni Lola Gertrude. Lahat ng alam ko, ituturo ko. Si Cholo, sikat na chef at business owner siya sa Maynila at ibang bansa. Napakiusapan ko lang kaya tutulungan niya tayo na mapalago ang restaurant. Kapag napalago ninyo ito, para sa inyo rin namang tatlo ito. Kailangan ay matuto kayo sa buhay kahit magnegosyo lang. Sawa na akong makita kayong tinatrato na walang kwenta dito sa lugar natin. Apo kita, Kia. Para sa akin, apo ko na rin sina Botchog at Pards. Kahit mga siraulo kayo, mahal na mahal ko kayong tatlo. Kayo ang mga naging kasiyahan ko nang mamatay ang papa mo at ang asawa ko, Kia. Parang may pumisil sa puso ni Kia. Hindi siya sanay sa mga ganoong salita ni Lola Gertrude. Napatingin siya sa mga kaibigan niya na parang maiiyak na rin. Karaniwan kasi pinaparamdam sa kanilang pabigat sila. Hindi yung may naniniwala pa. Kapag napausbong ninyo itong restaurant, sabi pa ni Lola Gertrude, pangako, sa Boracay ko kayo dadalhin. Sagot ko lahat. Sa magandang hotel ko kayo i-check-in. Nanlaki ang mata ni Botchog. Game na to. Tumayo agad si Pards. Kaya natin to. Para sa pamilya. Napatingin ang dalawa kay Kia. Tahimik siya habang nakaupo. Kinakabahan siya ng sobra. Hindi niya kayang mag-isip ng business plans. Hindi siya magaling magsalita. Hindi siya matalino. Baka mapahiya lang siya ulit. Baka patunayan lang niyang tama lahat ng taong mababa ang tingin sa kanya. Pero nang mapatingin siya kay Cholo, nakita niyang nakatingin lang ito sa kanya ng diretso. Hindi mapanghusga o naawa. Parang naghihintay lang din na tanggapin niya ang hamon. Kia, sabi nito, subukan mo lang. Kaya niyo yan. Umaasa ang lola niyo sa inyo. Huminga siya ng malalim. Sige na nga. Ngumiti si Cholo. Kahit natatakot siya, susubukan niya na. Alam niyang iniisip lang sila ni Lola Gertrude. Baka may pag-asa pa talaga sila kaya maniniwala si Kia. Ano munang plano? Tanong agad ni Kia habang nakasandal sa upuan at hinihimas ang tiyan niyang busog na busog na. Sa isip ni Kia, parang nagsisimula na agad ang success story nila. Nakikita na niya ang sarili sa mga interview. Tipong from hopeless to hopeful person habang nakasuot ng blazer. Simple lang, sabi ni Lola Gertrude habang umiinom ng tubig. Tapusin ninyong pagkain ninyo. Hugasan ninyo ang mga pinagkainan. Umuwi na yung dalawa at matulog. Napatigil sa pagtatanggal ng tinga si Kia. Ha, yun lang? Anong gusto mo? Tanong ng lola niya. Magpahinga muna kayo. Hindi ba kayo napapagod? Napatawa si Botchog habang tumatayo. Tama rin naman. Inaantok na rin ako, Kia. Saka hinahanap na ako ni nanay. Si Cholo, tanong ni Kia na pilit ginawang kaswal ang boses kahit obvious namang hindi. Gabi na, galing siyang Maynila. Ano, uuwi pa po ba yan? Dito matutulog. Sagot naman ni Lola Gertrude. Sa bahay, kasama natin. Biglang uminit ang mga tainga ni Kia. Hindi niya mapigilan ang bahagyang ngiti. At dahil likas na traidor ang kanyang mga kaibigan, agad yung napansin ng dalawa. Mabilis niyang tinapakan ng mga paa sa ilalim ng lamesa, kaya napadaing na lang. Aray ko, masakit! Bulalas ni Pards na kalbo. Tahimik lang si Cholo,
pero halatang natatawa habang umiinom ng tubig. Mas lalong napangiti si Kia. Hindi niya talaga alam na may poging kakilala ang lola niya. Hindi man lang siya nireto. Sa lugar kasi nila, wala namang gwapo. Kaya nang makita niya si Cholo kanina, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Pagkatapos kumain, agad silang naghugas ng kanilang mga pinagkainan. Nagulat pa siya nang magpresenta rin na maghugas ang poging lalaki na mukhang mayaman. Tatabi sana si Kia kay Cholo sa lababo, pero inunahan siya ni Bochog. "Tumabi ka nga," bulong ni Kia habang tinutulak ito. "Ano?" Inosenteng tanong ni Bochog. Gigil na si Kia. "Diyan ako, mas magaling ako maghugas." Sumagot pa talaga si Bochog. "Sinungaling, tamad ko kayo maghugas ng mga plato." Napairap si Kia at walang ibang nagawa kundi magpatuloy sa paghuhugas. Habang nagsasabon siya ng plato, palihim siyang nakikinig sa usapan ni na Pards at Cholo. "So, paano mo kami tutulungan?" tanong ni Pards. "Marunong ka ba sa business? Kahit papaano," sagot ni Cholo at medyo pa-humble pa. Kahit papaano raw," bulong ni Bochog kay Kia. "Feel ko marami na yung nagawa sa buhay niya. Hindi katulad natin, mga ganito pa rin." Hindi nagsalita si Kia. Pero sa totoo lang, curious na curious din siya. Hindi niya kasi mag-gets si Cholo. Mukha itong mayaman pero bakit nandun sa baryo nila? Bakit close sa lola niya at pagbibigyan ng hiling nitong tulungan silang tatlong ugok? Pero kahit mukhang mayaman si Cholo, nakita niyang wala itong kaartihan sa katawan. Kaya kapag tumatagal ang titig ni Kia, mas lalo itong gumagwapo sa kanyang paningin. Pagkatapos maglinis, nagpaalam na sina Pards at Bochog. "Bukas nang simula ng pagiging successful natin," sabi ni Bochog habang nasa pinto. "Magbabago ng buhay natin," dagdag ni Pards. Nagyakapan pa silang tatlo na parang mga siraulo. Pagkaalis ng dalawa, nagsimula na silang maglakad pa uwi. Kasama niya si Lola Gertrude, pati na rin si Cholo. Naglakad siya ng maayos sa una, pero maya-maya, pilit niyang inayos ang buhok niya gamit ang daliri. Inayos niya rin ang hoodie na suot, pagkatapos ay mahinhin na tumikhim. Kunwari, natapilok pa ng very slight si Kia, pero walang reaksyon si Cholo. "Ang lamig, no?" tanong ni Kia at medyo napakapit sa lola niya. Napatingin si Cholo sa kanya. Hindi naman." Napakagat siya sa labi. Bakit ba parang ang hirap magpa-cute kapag matino ang kausap niya? Sanay kasi siya sa mga tambay na kahit ngumiti lang, iniisip na agad na jowa siya. "Cholo," tawag niya ulit. May girlfriend ka?" Walang hiya niyang tanong. Napalingon si Lola Gertrude sa kanya. "Bakit nagtatanong ka, apo? May pagtingin ka ba dyan kay Cholo?" Namula si Kia. Wala. Curious lang." "Wala," sagot naman ni Cholo. "Wala akong girlfriend, Kia." Parang may fireworks sa dibdib niya. Pero deadma lang si Cholo pagkatapos sumagot. Kahit inaasar siya ng kanyang lola, parang wala itong pakialam. Pagdating sa bahay, agad silang naghiwa-hiwalay. Pinakita na ng kanyang lola ang magiging kwarto ni Cholo. "Magsitulog na kayo," sabi ni Lola Gertrude. "At bukas, huwag kayong late." "Opo," sagot ni Kia. Bago siya pumasok sa kwarto niya, sumilip muna siya ng kaunti kay Cholo na nasa sala. Nakaupo ito habang may binabasa sa cellphone. "Ang pogi talaga." Bigla itong napatingin sa direksyon niya, kaya agad siyang nagtago. Aray! Napahawak siya sa noo nang mauntog sa pinto. Agad siyang natigilan. Narinig niyang mahinang tawa ni Cholo mula sa sala. Napangiwi na lang si Kia at mabilis na pumasok sa kanyang kwarto. Kinabukasan, 5:00 pa lang ng umaga, gising na si Kia. Excited siya. Sobra-sobrang saya ang kanyang nararamdaman. Parang first day of school o first day sa trabaho. Binuksan niyang aparador at seryoso niyang pinagmasdan ng damit. T-shirts, lumang shorts, hoodie, t-shirt ulit at isang blouse na, ano ba to? Mukhang pang ninang sa binyag. Wala akong damit na mukhang pang businesswoman. Bulong niya pa. Napahawak siya sa noo. "Hindi pwede. Kailangan professional ako today." Pagkatapos ng 10 minutong paghalungkat, sumuko na si Kia. Kaya maaga siyang lumabas ng bahay at dumiretso sa bahay ng kanyang ina. Pagbukas pa lang ng pinto, bumungad agad ito.
Kia? Gulat na sabi ng mama niya. Bakit ka nandito ng ganito kaaga? Tumawa ng kaunti si Kia. Ma, pahiram ng damit? Napakunot noo agad ito. Para saan? Bakit ganyan ang mukha mo? Ano na naman ang kalokohang ginawa mo? Nanlaki ang kanyang mga mata. Wala mama. Bakit kapag nakikita mo ako palagi, yan na lang ang tanong mo sa akin? Kailangan ko po ng damit, parang pang business meeting po, ganon? Wala akong tiwala sa sinasabi mo kahit matanda ka na. At anong business? Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Legal ba yan? Ngumuso agad si Kia. Mama naman, mukha lang akong walang kwenta pero hindi ako papasok sa hindi legal na gawain. Aba, malay ko ba? Baka networking na naman. Mahumaling ka na naman doon. Sinasabi ko talaga sa yung babae ka ha. Tama na. Malihintikan ka sa akin. Hindi ka umasenso ron. Napakamot si Kia. At agad siyang nabusog sa sermon ng kanyang ina. Sumubok lang naman siya sa networking kasi nakakainganyo ang mga nagsasalita. Nahumaling talaga siya kasi desperado siyang umasenso sa buhay. Pero nang tumagal, na-realize niyang walang nangyayari at mas umaasenso lang ang mas nauna na. Hindi ako scammer, mama. Giit pa ni Kia. Napabuntong hininga ang mama niya at hinayaan siyang pumasok. Hinayaan siya nitong mangbulabog sa kanyang mga kapatid. Trisha, pahiram ako ng damit mo. Yung parang pang-office, nakangiting sabi ni Kia. Inaantok pa si Trisha. Kumuha ka na lang dyan sa aparador ko ate. Nakahanger. Ibalik mo yan ha. Gagamitin ko pa yun sa research defense namin sa school. Napangiti siya at agad na nagbihis. Nang makita ang mga makeup ni Trisha, pinakialaman niya rin yon. Pagkatapos ng halos 30 minutong bihis at hiram ng makeup, lumabas si Kia na para talagang isang empleyado na may corporate job. Nakasuot siya ng itim na slacks, blouse at blazer. May maliit pang bag at sobrang ngiting-ngiti habang naglalakad. Pakiramdam ni Kia, ibang tao na talaga siya. Good morning! Bati pa niya sa mga kapitbahay na nadaanan. Nagulat tuloy ang mga ito. May napabuga pa ng iniinom na kape. Habang naglalakad papuntang restaurant, tumawag si Lola Gertrude sa kanyang cellphone. Agad niya namang sinagot yon. Nasaan ka na? Tanong ng kanyang lola. Nagulat ako na wala ka na sa kwarto mo. Agad siyang napangiti. Papunta na po. Dumaan lang po ako sa bahay ni mama. May kinuha. Pagliko niya sa kanto, bahagya siyang natigilan pagkatapos ay napahalakhak. Sa kabilang side ng kalsada, paparating sina Pards at Botchog. Nakasuot din ng long sleeves at mga nakakurbata. Hindi nila napag-usapan, pero pare-pareho talaga ang takbo ng kanilang mga utak. Ano yan? Sigaw ni Kia habang tawang-tawa. Ano pa di naghanda para sa business meeting, sigaw ni Botchog. Mukhang naiiyak na si Pards sa init. Hindi ako makahinga. Tiisin mo, sabi ni Botchog. Mga businessman tayo. Lumapit si Kia habang pinagmamasdan ang mga kaibigan. Mas lalo siyang napangiti. Wala pa silang nagagawa pero sobrang proud na siya sa kanyang sarili at sa mga ito. Nagtatawanan silang tatlo habang naglalakad papunta sa restaurant. At pagdating nila roon, halos mamatay sa kakatawa si Lola Gertrude nang makita sila. Ano tong mga suot ninyo? Nasa labas din si Cholo. Nakasandal ito sa pader habang nakatingin sa kanilang tatlo na parang pinapanood ang pinaka nakakatawang palabas sa mundo. Ngumingisi ito at talagang pogi pa rin kahit nangaasar. Mga OA, sabi ni Cholo. Professional kami, depensa ni Kia habang taas noo. Tungkol sa business ang pag-uusapan natin, hindi ba? So, ganito kami naghanda. Akala nyo kasi, hindi kami nag-iisip. Pero kami, hindi kami pupunta sa isang labanan na walang dalang armas. Pumasok na nga kayo rito bago pa kayo mapagkamalang nagbebenta ng memorial plan. Mga itsura nyo talaga, oo. Sabi ni Lola Gertrude habang natatawa pa rin sa mga suot nila. Napairap si Kia pero hindi niya maitago ang sariling ngiti habang pumapasok sila sa loob ng restaurant. Pagpasok pa lang nila, agad niyang naamoy ang bagong lutong longganisa at garlic rice. May pagkain! Sigaw agad ni Botchog. Ay, mabuti naman at may almusal. Nainis ang asawa ko kagabi sa akin. Ayaw kong padamputin kahit isang piraso ng pandesal.
Dagdag ni Pards habang niluluwagan ng kurbata. Napailing si Kia. Kanina lang, akala niya ay isa siyang businesswoman. Ngayon, halos matisod siya kakamadaling umupo. Halina kayo, mga patay gutom! Biro ni Lola Gertrude habang isa-isang nilalapag ang pagkain. Medyo na-offend si Botchog. Lola, alam na talaga namin kanino po nagmana ang apo nyo. Pareho ng tabas ng dila. Tahimik si Cholo habang pinapanood silang tatlo na halos magsalpukan sa pag-abot ng pagkain. Napapangiti si Kia habang napapasulyap dito. Kahit simpleng nakatayo lang ito sa gilid at nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon, mukha pa ring modelo. Samantalang silang tatlo, mukhang mga insurance agent na nagutom sa seminar. Cholo! Nakangiting tawag ni Kia. Kumain ka na rin dito. Umupo naman ito, kaya agad niyang sinandukan ng pagkain ng plato. Natawa na lang si Cholo at hinayaan siyang gawin yon. Hindi niya alam kung bakit, pero curious talaga siya kay Cholo. Parang pamilyar ito sa kanya, pero hindi niya matandaan kung saan niya nakita. Pilit niyang tinatandaan pero walang mapiga ang kanyang utak. Pagkatapos kumain, mabilis din silang pinaglinis ni Lola Gertrude. Tinatamad sila pero agad silang nasermonan ng matanda. Walang mayamang tamad, sabi nito habang pinupunasan ng mesa. Opo, sagot ni Kia at binatukan ang mga kaibigan niyang mabibigat ang mga puwet. Kahit nakaslacks at kurbata sila, naglinis pa rin sila sa loob ng lumang restaurant. Si Botchog, muntik nang maitulak ang aquarium. Hoy! Sigaw ni Kia. Huwag kang ano dyan. Kapag nabasag mo yan, lagot ka kay Lola. Pagkatapos maglinis, nagsimula na ang kanilang meeting. Napangiti silang tatlo habang pinapaupo. May whiteboard na tinutulak sa harap si Cholo. Dahil sa suot nito, mas nafe-flex tuloy ang biceps. Parang ang sarap ikis, sambit ni Kia habang nakahalukip-kip. Tumayo si Cholo sa harap na parang professor na sobrang hat. Tumikim ito at agad silang tumahimik. Una sa lahat, sabi nito habang nagsusulat sa whiteboard. Kailangan natin ayusin ang restaurant. Naglagay ito ng malaking bilog at sinulatan ng renovation. Pangalawa, aaralin ninyo ang recipes ni Lola Gertrude. Napataas ang mga kamay ni Kia. Yes, tanong ni Cholo. Pwede bang tagakain na lang ako? Napailing ito habang pinipigilang matawa. Hindi, seryoso dapat kayo. Seryoso ang pagtatayo ng negosyo. Hindi dapat basta-basta. Makinig kayo. Because you need to learn. Napabuntong hininga siya. Seryoso pala talaga yon. Pero dahil si Cholo naman ang nagtuturo, okay lang sa kanya. Kaya niyang magtiyaga basta pogi ang nasa harap. Wala tayong budget para kumuha ng chef. Paliwanag ni Cholo habang nagsusulat ulit. Wala ring manpower. Kaya lahat sa inyo ay gagawa. Lahat? Tanong ni Botchog. Ibig sabihin kami. Tumanga si Cholo. Oo, since binigay ito ng lola nyo na walang-wala at pabagsak na. You need to start from scratch. Starting small is not bad. Lahat ng successful business nagsisimula sa maliit at nakaranas ng pagkalugi. Kaya huwag kayong panghihinaan ng loob. Tahimik si Kia habang nakikinig. Hindi niya alam kung bakit. Pero kapag si Cholo ang nagsasalita, parang ang daling paniwalaan ng mga bagay. Parang posible at parang kaya nila. Consistency ang kailangan, sabi pa nito. Kapag masarap ang pagkain ngayon, dapat masarap ulit bukas. Tama, sabi ni Lola Gertrude. Hindi pwedeng minsan masarap, minsan parang pagkain ng preso. Habang nakatingin sa whiteboard, unti-unti niyang nare-realize ang isang importanteng bagay. Wala palang silbi ang mga suot nila. Kasi habang nagsasalita si Cholo tungkol sa renovation at pagluluto, alam na ni Kia na madudumihan sila. Mukhang mariyat ang outfit natin, bulong ni Kia sa kanyang mga kaibigan. Maya-maya ay binuksan ni Lola Gertrude ang isang cabinet sa likod. Literal na nanlaki ang mga mata nilang tatlo nang maglabas ang matanda ng makapal na bundle ng pera. Putik, bulong ni Botchog. Lola, gulat na sabi ni Kia. Mayaman ka? Tumawa ang matanda. Hindi, sabihin na lang natin na ipon ko yan. Parang nanuyo ang lalamunan ni Kia habang nakatitig sa pera.
Hindi niya ine-expect na may pera ang kanyang lola. Kapag kasi humihiram si Kia ng pera, sobrang kunat nitong magpahiram. Talagang pahirapan pa. Ito ang gagamitin natin, sabi ni Lola Gertrude. Pero hindi ibig sabihin magwawaldas kayo. Nakamonitor ang pagkakagastusan ninyo dahil ang perang ito para sa pagpapatayo ulit ng restaurant. Sabay-sabay silang tumango habang nakatitig pa rin sa pera. Budgeting muna, sambit ni Cholo. May mga binigay na papel, calculator at mga listahan sa kanila. Matyaga silang tinuturuan ni Cholo about sa costing. Naguguluhan sila pero pinipilit nilang intindihin. Pareho silang tatlo na porsigido para makapagburakay sila at magkaroon na rin ng sense ang kanilang mga buhay. Sa totoo lang, nahihirapan siyang makasabay minsan kay Cholo. Mabilis ito mag-isip, praktikal at parang organized bawat plano kahit saglit lang na pinag-isipan. Samantalang siya, ilang beses nang nawawala sa usapan dahil iniisip niya kung bagay ba sa kanyang mag-blazer araw-araw. So now, kailangan na nating lumabas. Maaga pa naman, bibili na tayo ng mga materyales. Lumabas na nga sila para bumili ng materyales. Sumakay sila sa sasakyan ni Cholo. Gusto niya sa front seat kaso naunahan siya ni Pords. Ay, nakakainis talaga. Reklamo ni Kia habang pasakay sa likod. Tahimik lang si Kia sa biyahe. Nakikinig lang siya sa pinag-uusapan ng mga kasama. Kapag may gustong itanong, saka lamang nagsasalita. At dahil excited silang tatlo, para silang mga batang unang beses isinama sa hardware. Hinayaan sila ni Cholo na bumili ng mga kailangan nila. Sige po, i-deliver na po namin agad, saad ng babae sa kanila. Pagbalik nila sa restaurant, nagsimula na agad ang renovation pagkatapos ibaba ang mga materyales. Medyo namamangha sila na pati roon may alam si Cholo. Si Pords, alam niyang may dunong na. Ito kasi ang nag-aayos kapag may sira sa shop ng asawa nito. Pero dahil kulang sila sa mga tao, walang choice si Kia kundi ang tumulong. Pokpok dito, pokpok doon. Aray! Bulalas ni Bochog. Napukpok ang daliri ko. Napalingon si Kia. Ano? Bakit mo kasi hinaharang yung kamay mo habang pinupukpok? Sigaw ni Pords. Natawa si Kia ng malakas habang nagpupunas ng pawis. Pagtingin niya kay Cholo, nakita niyang maayos itong nagpipintura. Pawisan pero hindi mukhang maasim. Pati sa pagpipintura, ang pogi. Bahagya siyang kinilig. Sana mapunasan ko ang pawis niya. Lumapit siya rito habang may hawak na roller brush. Cholo, napangiti agad si Kia. Bagay ba sa akin ang maging businesswoman? Kapag lumagot ang restaurant, sa tingin mo, bagay sa akin na maging owner nito? Tingin mo, magiging successful ako? Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Parang mas bagay kang sakit ng ulo. Palagi mo nalang pinapasakit ang ulo ng lola mo. Napanganga siya. Ang sama mo? Hindi naman. Ikaw, kapag ako naging successful, tatalunin ko ang restaurant mo. Mas magiging mayaman pa ako sa'yo. Tumawa ito ng mahina. Sige, hihintayin ko yan. Gusto ko yung niyayabangan mo na ako. Bahagya siyang natigilan. Sinapo ni Kia ang kanyang dibdib. Iniisip niya na kakakilala pa lang nila, pero kilig na talaga siya. Kaya mo naman, sambit pa ni Cholo pagkatapos, at mahinang pinitik ang kanyang noo. Makulit ka lang at palaging wala sa focus. Unti-unting napangiti si Kia, at dahil feeling close na siya, mas lumapit pa siya habang kunwaring nagpipintura. Turuan mo nga akong magpintura. Slow kasi ako, hindi ako marunong. Pero kapag ikaw ang nagsasalita, parang bigla akong nagiging attentive sa lahat ng bagay. Natameme sa kanya si Cholo. Nagkatinginan silang dalawa. Nag-poppy eyes naman agad si Kia at medyo ngumunguso pa. Paunti-unti niya ring nilalapit ang mukha. Kaso, bago pa siya makachansing, may narinig silang malutong na mura at sigaw. Sabay silang napalingon. Nakita nila si Bochog na natapilok at nasubsob ang mukha sa lalagyan ng pintura. Bumunghalit ng tawa si Kia nang makitang kulay blue na ang mukha ni Bochog. Walang hiya! Mukha kang Smurf! Sigaw ni Pords habang humahalakhak. Napaupo si Kia sa kakatawa. Pati si Cholo napahawak sa noo habang natatawa rin. Bakit kasi may pintura sa gitna?
Reklamo ni Botchog habang umiiyak. Mas lalong humalakhak si Kia. Ikaw ang naglagay dyan. Hindi mo ba naaalala? Ang lampang mo talaga. Sa gitna ng ingay, tawanan at amoy pintura. Napahinga ng malalim si Kia habang pinagmamasdan silang lahat. Magulo at maingay silang magkakaibigan. Iniisip niya tuloy kung may seryoso ba silang patutunguhan o naglolokohan na naman sila. Pagkatapos ng halos buong araw na pagpupukpok, pagpipintura, pagbubuhat, at pagsigaw kay Botchog kada may nababasag o natatapakan ito, sabay-sabay silang bumagsak sa lumang katre sa rooftop ng bahay ni Lola Gertrude. Literal na bumagsak silang tatlo. Aray! Ang likod ko! Ungol ni Pards habang nakatihaya. Sana hilutin ako ng asawa ko mamaya. Nang hihinang tumawa si Kia. Hindi ka hihilutin nun? Sisipain ka pa. Aray, buhay ko! Reklamo naman ni Botchog. Tahimik si Kia habang nakatingin sa langit. Pagod na pagod ang buong katawan niya. Nangangalay din ang kanyang mga braso. May puting talsik pa ng pintura sa pisngi niya na kanina niya pang kinukutkot. Pero masaya siya at labis ang ngiti. Nakakapagtaka ngayon kay Kia. Dati kapag napapagod siya, umiiyak siya o nagrereklamo. Pero ngayon kahit pagod na pagod, parang magaan pa rin ang kanyang dibdib. Feeling ko lumaki ang muscles ko, sabi ni Kia habang inuunat ang braso. Mukha ka pa rin sakitin, sagot agad ni Botchog. Napairap agad si Kia. Tigilan mo ako, ikaw na hippopotamus. Kapag ako gumanda ang katawan, sinasabi ko talaga sa inyo, masyado lang akong stress kaya ganito. Hindi ko alam kung bakit kain ako ng kain, hindi naman ako ganong tumataba. Saka ang OA nyo lang sa pang-aasar sa akin, hindi naman ako buto-buto. May laman kaya ako. Petit ako pero maganda pa rin tingnan. Palibhasang mga gusto nyo, yung mga hourglass body. Nagpapahinga sila pero nagtatalo na naman sila. Nagtatalasikan na sila ng mga laway. Siya na naman ang paborito nitong asarin. Muntik pa silang magsapakan. Guys! Mahinang sabi ni Parts at agad na umawat sa kanila ni Botchog. Guys! Mahinang sabi ni Parts at agad na umawat sa kanila ni Botchog. Pero kung iisipin nyo, parang may silbi tayo ngayon ano? Parang may pupuntahan na tayo. Parang mas malinaw na ang directions. Hindi katulad dati na para lang tayong mga ewan na tambay. Kasi alam mo, nang sinabi ko sa asawa ko, may duda siya at binulyawan niya pa ako. Pero nang tumingin ako sa mga mata niya, umaasa siyang may pupuntahan talaga tong ginagawa natin. Natahimik si Kia at napangiti. Napatingin siya rito. Gusto niyang maiyak ng kaunti. Kasi totoo naman ang sinabi ng kalbong si Pards. Hindi man perpekto ang ginawa nila, may nagawa pa rin sila. May nasimulan na silang tatlo kahit paano. Hindi lang sila nakatunganga buong araw. Hindi ako sanay, dagdag ni Pards. Usually kasi pinapagalitan lang ako at sanay ng mabungangaan ng asawa ko. Inaamin ko naman at tamad ako. Hindi ko yung tinatanggi. Pero pakiramdam ko, kapag hindi pa ako kumilos, iiwan na talaga ako ng asawa ko. Same, sabi ni Kia habang nakatitig pa rin sa langit. First time ko na may inaabangan bukas. Natahimik ulit silang tatlo hanggang sa may bumukas na pinto ng rooftop. At agad silang napaangat ng ulo. Nakita nila si Cholo at may bitbit na tray ng pagkain. Sabay-sabay silang napabangon. Pagkain! Sigaw ni Botchog. Napangiti si Kia habang nakatingin kay Cholo. Namangha sila nang makita ang mga niluto ng binata para sa kanila. Agad silang nagsiksikan sa tray ng pagkain. At dahil gutom na gutom sila, halos wala ng usapan. Puro nguya, higop at unahan na silang tatlo. Dahan-dahan, sabi ni Cholo at umupo na rin sa katre para sumalo sa pagkain. Mabilaukan kayo. Meron pa sa baba. Kukuha ko kapag kulang pa. Ngumiti si Botchog. Sarap ng luto mo, Cholo. The best. Para kaming kumakain sa fine dining restaurant. Natawa na lang ito. Kapag pumunta kayo sa Maynila, dadalhin ko kayo sa restaurant ko. Papakainin ko kayo ng libre. Agad silang nagpalakpakan. Minasahe pa ni Pards ang balikat nito. Habang kumakain, nagsimula ulit magsalita si Cholo. Hindi pa tapos ang trabaho natin. Napahinto si Kia sa pagsubo. Ano pa? Tanong niya habang may pasta pa sa bibig at mabilis na hinigop.
Nilunok na muna nito ang laman ng bibig at nagpunas pa ng tissue ng sobrang rahan. Halatang sanay talagang kumain sa mga fine dining restaurant. Kailangan matapos ang renovation. Pagkatapos noon, aaralin yung mamalengke. Biglang napakunot si Kia. Mamalengke? Hindi ba mga supplier yan? Palengke tayo kukuha ng ingredients. Doon tayo hahanap ng suppliers. Saka dapat marunong kayong mamalengke. Dapat lahat ng trabaho sa restaurant na imamanage dapat alam nyo. Para alam nyo ang pasikot-sikot. Sabi ni Lola Gertrude, marunong naman kayong magluto. Talagang mga tamad lang. Mapag-aaralan nyo naman. At isa pa, dagdag nito habang umiinom ng juice. Alisin nyo ang katamaran nyo sa katawan. Simulan nyo sa maagang pagising. Nagsuggest din ako na bago ang opening ng restaurant, mag-team building kayo kasi palagi na lang kayong nagbabangayan. Kapag nasa business, hindi nyo kailangan yan. Tumango lang sila habang tuloy sa pagkain. Hindi naman talaga maitatanggi. Mga tamad na nga sila, maingay pa at magulo kapag nagsama-sama. Hindi naman offensive pakinggan kapag si Cholo ang nagsasabi ng totoo sa kanila. Ewan niya ba kung bakit? Siguro dahil hindi ito mapangmata. Sabihin man ang mga mali nila, hindi ipapadama na wala silang pag-asa. Parang gusto lang talaga silang matulungan. At yon ang bagay na hindi siya sanay maramdaman mula sa ibang tao. Hindi ganoon ang mga tao sa lugar nila. Sa dami ng kanilang kalokohan, wala na talagang naniniwala. Kumuha sila ng pasta gamit ang tinidor. At dahil hardworking ka at malaki ang tiyaga mo na tulungan kaming mga walang kwenta, sabi niya habang itinatapat yon sa bibig ni Cholo. Susubuan kita. Natigilan si Cholo at napatingin sa kanya. Sina Pards at Botchog naman biglang naubo sa kinakain ng mga ito. Grabing kalandian yan, Kia! Sigaw ni Botchog. Namula si Kia pero pinanindigan niya. Ano? Friendly gesture lang to. Bakit? Masamang subuan? Napailing si Cholo habang nakatingin sa tinidor niya. Huwag na. Kaya ko kumain mag-isa. Hindi mo ko kailangang subuan. Parang biglang nalungkot ang puso ni Kia. Ayaw mo? Tinawanan siya ng mga siraulo niyang kaibigan. Sa sobrang inis niya, lumapit siya kay Cholo. Gulat na gulat naman ito kaya napangiti siya. Walang salitang mabilis niyang niyakap ang binata. Pero hindi niya pa nalalasap ng sobra, bigla siyang hinila ng dalawa niyang kaibigan. Chancing ka na naman, sabi ni Botchog habang puno ang bibig. Naiinis niyang hinampas ang mga ito. Para hindi maputol ang ganda ng mood niya, kumain na lang ulit si Kia at inagawan ng pagkain ng mga ito. Habang kumakain, napunta ang usapan nila sa pamilya. Nauna si Pards na mag-share kay Cholo. Hinayaan niya na lang kasi masyado talagang pabida ang kalbo niyang kaibigan. Sumunod naman si Botchog na nagkwento. Nanay ko, masaya rin, sabi nito habang ngumunguya. Sabi niya, finally daw, may ibang topic na ako bukod sa bawang. Tapos sinabi kong business partners tayo. Nagulat ako kasi biglang umiyak. Talaga? Tanong ni Kia. Tumango si Botchog. Sabi niya, akala raw niya tatanda akong tagabalat na lang. Naiinis daw siya at nagagalit sa akin. Pero malaki raw talagang pangarap niya. Gusto raw niya na maging maayos ang buhay ko. Na wag daw akong mainggit sa success ng iba. Magkakaroon ng asawa at mga anak. Hindi alam ni Kia bakit parang sumikip ang dibdib niya. Kahit na madalas silang magbangayan, mahal na mahal niya sina Botchog at Pards. Para na silang magkakapatid. Sila lang ang naniniwala sa isa't isa. Ako naman, sabi niya habang nakatingin sa pagkain. Hindi pa rin totally naniniwala ang mama ko sa akin. Pa-joke naman pero kapag ako, tingin niya talaga, illegal ang ginagawa ko. Mukha raw kasi akong scammer. Biglang natawa sina Pards at Botchog. Hinampas niya agad ng palangganita ang mga ito. Pero dagdag ni Kia at ngumiti pa ng kaunti kahit may mga dumadaing sa tabi niya. Parang mas less disappointing ng tingin niya sa akin. Hindi niya kasi kayang sabihin ng diretso pero masaya siya. Masaya siyang may ginagawa na siya. Masaya siyang may Lola Gertrude na hindi sumusuko sa kanila. Bigla siyang napatingin kay Cholo. Ikaw, ano namang story mo, Cholo? Paano ka nakaabot sa puntong yan ng buhay mo? Tinapos na muna nito ang pagkain sa bibig. Ako? Matagal nang walang parents ko. Ulila ako simula bata pa lang.
Mga 7 years old yata. Wala na akong mga magulang. Yung tatay ko, sinasaktan ako, kaya naglayas ako. Ang nanay ko, maagang namatay. Parang may malamig na dumaan sa dibdib ni Kia. Hindi niya inaasahan yon. Kawawa naman pala si Cholo. Mahirap buhay namin nun. Tuloy ni Cholo habang nakatingin sa malayo. Yung tipong namumulot ako minsan ng pagkain sa basurahan kasi hindi na ako mapakain. Walang taong gustong magpakain. Halos hindi na malunok ni Kia ang karning ninunguya. Hindi niya ma-imagine. Mahirap din naman sila noon, pero hindi siya umabot sa ganoon. Nagsikap ang lola niya at nakapangasawa naman ulit ng may kaya ang kanyang ina. Hindi sila sobrang yaman pero sagana sila sa pagkain. May nag-ampo naman sa akin eventually. Sambit pa ni Cholo at tipid ng umiti. Pinag-aaral ako. Nagtrabaho ako ng mabuti hanggang sa nakaangat. Sinipagan ko, sinuwerte at pinanalangin ko to. Natahimik silang lahat. Walang nagbibiro o sumisingit sa kanilang dalawa. Naisip niya na sa likod ng pagiging pogi, mabango at successful, pinaghirapan pala nito lahat. Hindi biro ang mga pinagdaanan ni Cholo. Kung tutuusin, Sabi ni Cholo habang nakatingin sa kanilang tatlo. maswerte pa kayo kaysa sa iniisip ninyo. Tingnan nyo, may pamilya kayo, may bahay, may mga tao naghahanap sa inyo kapag nawawala kayo. Parang may bumara sa lalamunan niya. Parang sakalang nag-sink in kay Kia ang lahat. Hindi perfect ang buhay nila, pero may nagmamahal pa rin sa kanila. At minsan nakakalimutan nila yon dahil mas malakas ang mga boses ng mga insecurities nila. Huwag kayong mawalan agad ng pag-asa. Sabi ni Cholo. Hindi pa tapos ang buhay ninyo. At parang mga timang, sabay-sabay silang napaluha. Visit! Bulog ni Botchog habang nagpupunas ng mga mata gamit ang damit. Ba't ako naiiyak? Iyakin ka kasi. Sabi ni Pards na umiiyak din. Pero seryoso, para pala kaming mga ewan. Muntik na naming wakasan ang mga buhay namin. Kasi nasunog namin ang buong court. Nagtry kasi kaming manigarilyo kasi stress kami. Sabi nila yung may mga bisyo, stress reliever nila yun. Sinubukan naming tatlo. Naubo lang kami kaya tinapo namin. Hindi naman namin akalain na magsisimula yun ng sunog. Mahinang tumawa si Cholo. Mga utak nyo. Kakaiba talagang takbo, no? Si Kia tahimik lang habang nagpupunas ng ilong. Nakakahiya pero hindi niya mapigilan. Matagal na yatang walang nagsabi sa kanila na may pag-asa pa sila bukod sa hindi nila kapamilya. Paano mo nga pala nakilala ang lola ko? Tanong ni Kia para magbago ang usapan. Napangiti si Cholo. Nung nakatira pa ang lola mo noon sa Maynila. Siguro hindi mo na matandaan o baka hindi mo alam. May maliit siyang kainan doon. Lagi niya akong nakikita at binibigyan ng libreng pagkain. Doon ako madalas kumain. Kaya nung lumipat na siya dito at lumuluwas lang, hindi ko siya kailanman nakalimutan. Nung umasenso na ako sa buhay, naging chef na, hinanap ko siya para makabawi. At ito ang inalok kong pambawi sa kanya. Napangiti agad si Kia. Wala talaga siyang masasabi sa kabaitan ni Lola Gertrude. Mabait talaga ito sa lahat ng taong nakakasalamuha. Mahilig man mang sermon, hinding-hindi pa rin sila matitiis. Parang gusto niyang umiyak ulit. Grabe, naging iyakan session na to. Napangiti siya ng malaki bago yumakap kay Cholo. Proud ako sa'yo, ang galing mo sa buhay. Naniga si Cholo ng kaunti. Humigpit ang yakap niya dito dahil pilit siyang pinapalayo ng dalawa niyang kaibigan. Uy, Gia, maya ka nga. Sigaw ni Botchog. Chancing kang babae ka. Dagdag ni Pards. Bisit? Natatawa niyang sigaw habang namumula. Napailing si Cholo habang natatawa na rin ng malakas. Para kasi siyang lintang ayaw umalis sa pagkakayakap kay Cholo. Siguro hindi pa nila alam saan pupunta ang buhay nila. Siguro magugulo pa rin sila. Sablay pa rin minsan, pero gusto pa rin nilang makita kung anong mangyayari sa kanila bukas at sa mga susunod pang araw. Maaga ulit silang nagising kinabukasan. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay ni Kia, kusa siyang bumangon ng walang sumisigaw o humihila ng kumot niya. Nagulat pa siya sa sarili niya. Putik, ang gaan pala sa pakiramdam kapag maagang gumigising. Paglabas ni Kia ng kwarto, nadatnan niyang gising na si Lola Gertrude at si Cholo.
Kahit kagigising lang yata ni Cholo, mukha pa rin itong fresh. Samantalang siya, mukha siyang niluwan ng electric fan. Good morning. Bati nito habang umiinom ng kape. Napakurap si Kia at biglang kinilig ang sikmura. Good morning, sagot niya habang inaayos ang buhok niya gamit ang kamay. Sorry, hindi pa ako mukhang tao. Hindi pa kasi ako naghihilamos. Napailing si Cholo habang pinipigilang matawa. Makalipas lang ang ilang minuto, dumating na rin sina Pards at Botchog. Si Pards mukhang inaantok pa. Si Botchog naman mukhang hindi natulog. Pagkatapos mag-almusal, nagsimula ulit sila sa renovation. Mas maayos na ngayon kumilos si Kia kumpara kahapon. Hindi na siya masyadong lutang. Mas may sigla na siya kumilos. Gayun din ang mga kaibigan niya. Hoy, Tawag ni Pards habang may hawak na martilyo. pantay ba tong ginawa ko sa karatula sa labas? Napatingin si Kia. Oo, pantay na yan. Ang galing mo talaga. Habang nagtatrabaho sila, paminsan-minsan napapatingin siya kay Cholo. Nasa hagdan ito habang nag-aayos ng mga ilaw. Nakaitim itong sando at may kaunting pawis pa sa leeg. Napahawak si Kia sa dibdib. Ang daming pumipintig sa katawan niya. Parang kapag nasa paligid si Cholo, buhay na buhay ang lahat ng cells sa kanyang katawan. Uy, Kia. Biglang bulong ni Botchog sa tabi niya. Nakatulala ka na naman. Pinagnanasaan mo na naman si Chef Cholo. Kanina ka pa nakatitig. Hindi ah. Checking lang ako kung maayos ang ilaw. Namula agad si Kia. Tumawa lang si Botchog kaya hinabol niya ito ng hampas. Pagkatapos ng renovation work, namalengke naman sila. Tinuruan sila ni Cholo na mamili ng mga produkto na maganda at mga produkto na hindi. Tinuruan din silang tumawad sa mga tindero at tindera. Dito muna tayo kukuha ng mga kailangan ninyo sa kitchen. Pero kapag medyo malago na at nag-ooperate na talaga, tutulungan ko kayong maghanap ng suppliers, sabi ni Cholo sa kanila. Tumango naman silang tatlo. Si Botchog naman, todo tawad kahit hindi marunong. Boss, bawasan mo naman. 3 piso na nga lang ang tubo ko, sagot ng tindera. Paano malalaman na fresh ang isda? Tanong na lang ni Kia kay Cholo habang nakatitig sa isang tilapia. Tititigan ko ba? Paunahan sinong maunang pumulang mata sa amin ng isda? Tingnan mo ang mata ng isda. Tumawa si Cholo habang inaabot ang isda. At habang pinapanood niya itong mamili ng sanay na sanay, biglang naisip ni Kia na ang dami pala talaga niyang hindi alam. Pero hindi na siya nahihiya doon gaya ng dati. Kasi ngayon, may natututunan siya. May nagtuturo sa kanya at nagtsatsaga na ipaunawa. Pagbalik nila sa restaurant, nagsimula naman silang mag-aral ng recipes ng kanilang lola. Tinuruan din sila ni Cholo ng recipes na simple pero pwedeng isama sa menu. Hindi ganyan ang hawak sa kutsilyo, sabi ni Cholo habang nakatayo sa tabi niya. Napangiti agad siya nang hinawakan nito ang kamay niya para alalayan. Ayaw mo sigurong maputulan ako ng daliri? Ang swerte ko talaga. Napailing na lang si Cholo. Makinig ka. Mamaya mo na ako landiin. Napahawak si Kia sa puso niya. Akala ko manhid ka't hindi mararamdaman na nilalandi kita. Tawang-tawa si Pards at Botchog sa kabilang lamesa habang nagbabalat ng sibuyas. Hindi siya kinikilig sa'yo, sabi ni Botchog. Huwag kang umasa. Masama niya itong tiningnan. Bitter ka lang kasi walang nagkakagusto sa'yo. Meron kaya? Yung bagong nurse sa ospital, feel ko nagugustuhan niya na ako. Napairap na lang si Kia. Buong maghapon silang naglista ng menu, presyo, ingredients at kung ano-ano pa. At habang nagsusulat si Kia sa notebook, hindi niya mapigilang mapangiti. May plano sila at direksyon na magkakaibigan. Hindi lang sila basta nagpapalipas ng araw. Ay, magandang buhay! Sabi ni Pards habang nakasandal sa upuan. Parang tunay na business na to. Matutuwa ng asawa ko. Hindi na niya iisipin na wala akong kwentang asawa. Tunay naman talaga ang ginagawa niyo, sagot ni Cholo. Maniwala kayo sa sarili niyo na kaya ninyo. Hindi naman sobrang yaman o sobrang successful ang gusto sa inyo ni Lola Gertrude. Gusto niya lang na makita niyo ang purpose ninyo sa mga buhay ninyo. Mahal na mahal niya kayong tatlo, kahit na puro siya reklamo kasi mga sakit kayo sa ulo. Nagkatinginan silang tatlo at napangiti na lamang. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay silang kumain ulit sa rooftop. Pagod na naman, pero masaya sila habang kumakain. Nagpapahangin at nagtatawanan.
Cholo, tawag ni Kia habang sumusubo ng kanin. Paano ang negosyo mo habang nandito ka? Tumatakbo naman. Kaya kong dalhin trabaho ko kahit saan. Napakurap si Kia. Meaning? Hindi lang naman ako chef. May restaurants na ako at may ibang business din. Ako ang may-ari ng lahat pero may mga empleyado naman akong mapagkakatiwalaan. Nagkatinginan silang magkakaibigan. Parang sabay-sabay silang na-intimidate dahil mukhang wala silang ideya kung gaano kabigatin ang nasa harap nila. Kasi habang sila ay proud na sa isang maliit na restaurant na nire-renovate nila, si Cholo naman may businesses pala. Paano mo nagagawa lahat? Tanong ni Kia habang nakatingin dito. Hindi kailangan bantayan lahat para tumakbo ang business. Paliwanag ni Cholo. Kapag maayos ang foundation at system, gagalaw pa rin kahit wala ka. Mas lalo talaga siyang namamangha. Hindi lang ito basta pogi, may laman ng utak, marunong sa lahat ng bagay, at hindi mahirap kasama. Madaling makibagay sa kahit na sinong tao. Balang araw, biglang sabi ni Kia habang nakangiti. Mapapalaki rin natin ang restaurant natin. Napalingon sa kanya sina Pards at Botchog. Parang nagulat na seryoso siya. Pero seryoso naman talaga siya. Nakikita niya na mangyayari yon kasi may mga taong hindi nagsasawang sumuporta sa kanila. Maliit man ngayon, parang gusto niyang paniwalaan na kaya nila. Napangiti si Cholo. At walang imposible. Basta pagsikapan. Marami akong kilalang hindi nakatapos at parang late na nilang nakita ang purpose nila sa buhay. Pero umasenso pa rin sila. Hindi diploma lang ang basehan ng buhay. Hindi rin porke nahuhuli kayo o hindi kasabay ang iba na kasabay ninyong nagsimula. Ibig sabihin ay talo na kayo. Huwag niyong iisipin na tapos na ang lahat dahil lang tumatanda na kayo. May pag-asa pa habang nabubuhay. Hanapin niyo lang kung saan. Parang direktang tumama yun kay Kia. Kasi buong buhay niya, pakiramdam niya ay kulelat siya dahil hanggang second year college lang ang kanyang natapos. Maraming nagsabi na mahina ang utak niya. Parang kulang at walang kwenta ang mga sinusubukan niyang gawin. Pagkatapos kumain, umuwi na sina Pards at Botchog. Good night, future millionaires! Sigaw ni Botchog habang pababa ng hagdan. Bye, Cholo! Salamat! Bukas ulit! Salamat, mentor! Dagdag ni Pards. Naiwan si Kia kasama si Cholo sa rooftop. Tahimik at mahangin doon. Nang mapagtanto niyang sila na lamang dalawa roon, biglang kinabahan si Kia. Ayaw pa talaga niyang pumasok. Gusto niya pa itong makausap. Nakasandal si Cholo sa railings habang nakatingin sa malayo. At bago pa siya mawala ng lakas ng loob, nagsalita na siya kaagad. Cholo, huminga siya ng malalim. Gusto kong malaman mo na gusto kita. Hindi ito nakapagsalita. Sobrang tumahimik sa pagitan nilang dalawa. Parang narinig pa ni Kia ang kuliglig sa malayo. Napapikit siya ng saglit. Putik, nasabi ko na talaga. First time kong umamin sa crush. Pagdilat niya, nakatingin lang si Cholo sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti ito ng bahagya. Wala nang sinabi at mas nakakabaliw yon para sa kanya. Bakit ka nakangiti lang? Reklamo niya habang namumula. Nakakakaba ka? Hindi ko alam ang sasabihin. Saka ano to? Ngayon ka lang nagkaroon ng crush? 26 ka na. Ngayon ka palang nagkakaroon ng crush? Muling nag-init ang kanyang pisngi. Anong magagawa ko kung ngayon lang ako tinamaan? Saka papangit kayo ng mga lalaki dito. Akala nga nila tomboy ako. Magsalita ka naman. Anong nararamdaman mo pagkatapos kong umamin? Pwede namang sabihin mo rin na, gusto rin kita. ang ganda mo. Tumawa ito ng mahina. Hindi ako basta-bastang nagkakagusto. Ilang linggo pa lang ako rito. Parang may kaunting kirot sa dibdib ni Kia. Mukhang busted pa yata siya. Pero bago pa siya tuluyang malungkot, muli itong nagbitiw ng mga salita. Titingnan natin sa future kung pwede. Nakangiting sambit ni Cholo. Napakurap naman siya. Ha? Pinitik nito ng mahina ang kanyang noo. Tingnan natin kung magkakagustuhan ba tayong dalawa. Hindi ko naman masabi na type kita pero sa pagiging kakaiba mo, mahirap na hindi ka mapansin. At doon na tuluyang nagwala ang puso niya. Hindi niya alam kung rejection ba yon o application process para papasukin siya sa puso ni Cholo. Pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga, may pag-asa pa siya rito. Mukha ka namang may gusto sa akin eh. Derechahan niyang sabi. Napailing si Cholo habang natatawa. Ang confident mo. Paano mo nasabi?
Lagi kitang napapatawa. Napatalon pa siya ng kaunti. Kapag ako ang ginusto mo, magiging masaya ang buhay mo. Tatawa ka ng tatawa sa akin. Napangiti na lang si Cholo at nakita niya ang kinang sa mga mata nito. Parang sa itsura nito, mukhang hindi makapaniwala. Pero hindi naman mapigil ang mas lalong paglawak ng ngiti. At sapat na yon para kay Kia. Kasi sa paraan nitong tumingin, ngumiti at manatili, pakiramdam ni Kia, may chance talaga siya. Habang tumatagal ang mga buwan, unti-unting nagbabago ang restaurant. At mas nakakagulat na unti-unti ring nagbabago silang tatlo. Hindi na puro sablay ang luto ni Kia. Hindi na sunog ang sinaing ni Botchog. At si Pards, marunong na rin magluto ng mga ulam. Pakiramdam niya minsan, hindi lang restaurant ang inaayos nila. Pati sarili nila, unti-unting naaayos kahit papaano. Isang umaga, bigla silang tinawag ni Cholo habang naglilinis. Maghanda kayo, magkakaroon tayo ng team building. Napatigal si Botchog sa pagpupunas. Ha? May team building tayo. Ulit ni Cholo. Kailangan ninyong matutong magtulungan. Kapag ginawa natin to, mas magiging magandang teamwork ninyo sa trabaho. Kaya kinabukasan nga, bumiyahe silang apat papunta sa maliit na isla. Halos mahilo si Kia sa bangka. Kapag namatay ako rito, sabi niya habang nakahawak sa gilid ng bangka. Mumultuhin ko kayong lahat. Hindi ako sanay sa dagat. Tawang-tawa si Pards. Ayan, tapos gusto mo pang magburakay. Tawang-tawa sina Pards at Botchog habang hinahangin ang buhok nila. Samantalang siya, namumutla na kakahawak kay Cholo. Pagdating nila sa isla, agad na panganga si Kia. Maliit lang yon pero sobrang ganda. Malinaw din ang tubig. Tahimik ang paligid, may kubo, may puno ng niyog, at mga ibon na maiingay. Wow! Bulog ni Kia. Ang ganda dito. Okay, Sabi ni Cholo habang pumapalakpak. simula na. At doon, nagsimula ang kalbaryo nila. Unang gagawin, pinagdala sila ng tubig gamit ang timba mula sa kabilang side ng isla. Akala ni Kia ay madali lang. Pagkalipas ng 5 minuto, gusto na niyang umiyak. Pwede bang time out? Reklamo niya habang hingal na hingal. Discipline, Sabi ni Cholo. Napairap siya. Disiplina mo mukha mo, hindi ka na pogi sa paningin ko. Tumaas lang ang mga kilay nito. Pagdating ng hapon, doon nangyari ang pinaka-traumatic na activity ng buhay nila. Manghuhuli tayo ng pugita. Sabi ni Cholo. Napatigil si Kia. Ano? Pugita daw. Saad ni Botchog. Hindi pa pwedeng chicken na lang ang hulihin. Seryosong nagsalita si Cholo. Huli ninyo, luto nyo. Nasa dagat tayo. At itong area na to, sinabi ng mga mangingisda na maraming pugita. Kaya manghuhuli tayo. Ang walang mahuli, walang kakainin. Napatingin si Kia sa dagat. Parang gusto niyang umatras. Bakit kailangan pang pugita? Para maintindihan yung effort bago makain ng pagkain. Saka walang manok, kaya pugita ang huhulihin natin. Tumingin si Cholo sa mangingisda. Siya si Manong Jude, makakasama natin. Tuturuan niya tayo kung paano manghuli ng pugita. Kaya tara na! Ayaw man nila pero wala silang choice. Kaya maya-maya nasa mababaw na parte na sila ng dagat habang naghahanap ng pugita. Ang daming pwedeng ipahuli, pugita pa talaga. Pero sa bagay, baka mamaya palakang ipahuli niya. Bulong ni Kia habang dahan-dahang naglalakad sa tubig. Kapag may humawak sa paa ko, sisigaw ako. Kapag may humawak sa paa mo, Sabi ni Botchog. baka si Pards lang. Mukha pa namang pugita ang ulo nun. Natawa sila ni Botchog at sabay na napatingin kay Pards. Sakto namang sumigaw ito. Uy! Meron dun! Nagkagulo silang tatlo. Halos magtulakan sila habang pilit na hinahanap ang pugita. At pagkatapos ng halos 30 minutos na puro sigaw, takot at maling akala sa mga bato, nakahanap nga sila. Ang pangit! Sigaw ni Kia habang nakatingin sa pugita. Hawakan mo! Sigaw ni Cholo mula sa pampang habang nagve-video lang. Bakit kami lang ang gumagawa? Reklamo ni Kia. Hindi ka nang huhuli. Wala kang ulam ha. Tulong-tulong nilang nahuli yung pugita. At sa loob ng 5 segundo, proud na proud sila. Nakuha natin! Sigaw ni Botchog. Pero muli silang napasigaw nang umakyat sa braso ni Kia ang pugita. Kunin niyo! Umaakyat! Pilit namang kinuha ni Botchog yun sa kanya.
Kaso sa sobrang lakas ng hatak, biglang lumipad sa ulo ni Pards at doon kumapit. Alisin nyo! Alisin nyo! Sigaw ni Pards habang nagwawala at pilit tinatanggal sa kalbo nitong ulo ang pugita. Yung galamay baka pumasok sa mga mata ko. Si Botchog umiiyak na sa kakatawa habang pilit hinihila ang pugita. Ayaw matanggal! Cholo, tulong! Sigaw ni Kia. At ang walang hiya, tawang-tawa habang nagbe-video. Grabe kayo! Ipapakita ko to kay Lola Gertrude. Cholo naman! Sigaw ni Pards habang paikot-ikot. Natatarantang tumulong si Kia. Ayaw kumalma ni Pards kaya mas nahihirapan silang tanggalin ang pugita. Sasampalin niya na sana si Pards pero bigla itong yumuko kaya si Botchog ang nasampal niya. Sorry Botchog! Lumapit sila kay Pards at pilit itong pinakalma. Pards, huwag kang gagalaw. Pagkatapos ng matinding hirap, biglang nahila ni Pards ang pugita. At sa sobrang panik, tinapon nito pabalik sa dagat. Sobrang layo ng pinagtapunan nito, kaya pareho na lang silang natulala ni Botchog. Unti-unti silang napalingon kay Pards, tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Tinapon mo? Tanong ni Botchog. Bakit sobrang layo? Nanlaki ang mga mata nito at hinimas ang kalbong ulo. Nagulat ako. Pinaghirapan natin yon, sigaw ni Kia. Sumigaw na rin si Pards. Muntik na akong bulagin. Pero hapunan natin yon, giit pa ni Kia. Sa sobrang inis, naghabulan silang tatlo sa tubig. Hindi na sila nanghuli ng pugita. Hinuli na lang nila ang isa't isa at paulit-ulit na bumagsak sa dagat. Dahil halos magsakalan na silang magkakaibigan, si Cholo naman halos hindi makahinga sa kakatawa at patuloy pa rin sa pagbe-video. Pagsapit ng gabi, takam na takam tuloy sila habang kumakain si Cholo ng sarili nitong hapunan. Parang tutulo na ang laway ni Kia. Ganon din ang kanyang mga kaibigan. Natawa si Cholo at nagpunas ng bibig. Nakakabusog. Ang sarap talaga ng fresh na pugita. Wait, pupunta muna ako sa kusina. Nang makaalis ito, agad nilang tiningnan ang pinagkainan ni Cholo. Wala man lang tinira sa kanilang tatlo. Gutom na talaga ako. Uuwi na ako, ayoko na. Bulalas ni Kia. Pero bago pa ito makatayo, may dalang tray si Cholo na may lamang maraming pagkain. Kumain na kayo. Siguradong napagod kayong tatlo. Ay, nako. Agad silang napangiti at kumain. Masaya na ulit ang mga sikmura nila. Pogi na ulit ang paningin niya kay Cholo. Pero sa sobrang gulo at pahirap ang team building na yon, marami naman silang natutunan. Masaya sila, sobra, na may napupuntahan lahat ng ginagawa nila. Pero nang makabalik sa restaurant, nagulat silang lahat nang makitang nakahandusay si Lola Gertrude sa sahig. Lola? Lola! Sobrang nag-aalalang sabi ni Kia habang hinahawakan ng malamig niyang lola. Naririnig mo ba ako, Lola? Apo, mahina ang boses nito. Pinagtulungan ni Cholo at ng mga kaibigan niyang mabuhat si Lola Gertrude at madala sa ospital. Iyak lang siya ng iyak. Sobra siyang nag-aalala sa lola niya pero nagawa niya pa rin tawagan ang kanyang ina para ipaalam ang nangyari. Bakit? Ang lakas ni Lola. Anong nangyari? Nadulas ba siya? Tanong ni Kia. Bakas din ang takot at pag-aalala sa mukha ng kanyang mga kaibigan. Si Cholo walang sinabing kahit ano, pero niyakap na lang siya. Mas lalo siyang napaiyak. Alam niyang matanda na siya at matanda na rin ang kanyang lola. Pero hindi niya pa kayang mawala sa buhay niya ang kaisa-isang taong hindi siya iniwan kahit kailan. Maya-maya'y lumabas na ang doktor. Lumalala na ang kondisyon ng pasyente. Kumunot ang noo ni Kia. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Nang sinabi ng doktor ang sakit ng kanyang lola at may taning na ang buhay nito, halos gumuho ang kanyang mundo. Hindi halata sa kanyang lola na may tinatago itong sakit. Ay suggest na sulitin niyo na ang natitirang araw na kasama niyo siya. Baka one of these days, hindi na talaga kayanin ang katawan niya. Saad pa ng doktor. Mas lalong naluha si Kia. Nang tingnan niya ang kanyang mga kaibigan, umiiyak din ng sobra ang mga ito. Sobrang bigat para sa kanila na mawala ang isang taong naniniwala sa kanila. Gayunpaman, kahit na hindi kalmado ang puso,
Pinilit pa rin nilang maging maayos para humarap kay Lola Gertrude. "Lola?" Mahinang tawag ni Kia nang magising ito. Bahagyang napangiti si Lola Gertrude. "Nandito na pala kayo. Kumusta?" Sinabi niyang hindi siya iiyak, pero hindi niya mapigilan. "Lola, bakit hindi mo po sinabi?" Tumawa ang matanda. "Ano ka ba? Huwag kayong umiyak ng ganyan. Kayo talaga Saka matanda na ako, mamamatay din ako. Hindi ko sinabi kasi ayokong malungkot kayo. Puno kayo ng kalokohan, pero kayo mga apo ko na sobrang simple. Mga iyakin at mapagmahal sa akin." "Lola!" Sumubsob si Botchog sa braso ng matanda. "Lola, mahal na mahal ka po namin. Hindi mo po kami totoong apo ni Pards, pero tinuring mo po kaming sa inyo simula ng mga bata pa lang po kami." Napangiti si Lola Gertrude habang lumuluha. "Mahal na mahal ko rin kayo. Ayokong mawala sa mundo na wala pa ring direksyon ang mga buhay ninyong tatlo. Kaya pasensya na kung pinipilit ko kayong pamahalaan ng luma kong restaurant. Gusto ko lang malaman ninyo kung paano gumana ang buhay. Gusto kong malaman ninyo na dapat ay nagsisikap kayo." "Lola, babaunin po namin lahat ng natutunan namin sa'yo." Garalgal ang boses na sabi ni Pards. "May pamana ako sa inyo. Hindi nyo alam pero may mga asset ako na minana ko pa sa mga ninuno ko. Secret ako na mayaman. Hindi ko lang sinasabi sa inyo kasi mga siraulo ang mga apo ko." Nagawa pang tumawa ng matanda at laitin sila. Mas lalo silang naiyak na tatlo. Wala silang pakialam kahit secret millionaire ang lola nila. Ang gusto lang nila, madagdagan pa ang buhay nito. Simula ng gabing yon, hindi na sila umalis na tatlo sa tabi ni Lola Gertrude. Sinulit nila ang bawat oras na kasama ito. Gayon din ang ginawa ni Cholo. At paunti-unti ay tinatanggap na nila na kailangan na talagang magpahinga ni Lola Gertrude. Kaya nang mamatay ito, pinilit nilang huwag umiyak at maging masaya. Kasi sa wakas, masaya na ang lola nila. Na nagawa nilang tatlo ang gusto nito bago ito mamatay. Pagkatapos ng libing, nalaman nilang marami pala talagang ari-arian ang kanyang lola na nito lang din namana. Nawawala palang anak si Lola Gertrude ng mayamang negosyante. At nitong 5 taon lang ang nakakaraan nang maibalik sa tunay na nagmamay-ari ang mga kayamanan. Si Pards pinamanahan ng isang malaking bahay, isang malawak na pomelo farm. Si Botchog naman binigyan ng isang poultry farm, 2 maliit na resort at bahay. At si Kia naman, isang ancestral house, 2 bahay, farm, shares sa isang pinakamayamang company sa bansa at 500 million. Sobra silang nalula. Hindi makapaniwala na ganun kayaman ang lola nila na simpleng namumuhay sa kanilang baryo. Pero kahit na pinamanahan sila ng malaki, pinagpatuloy pa rin nila ang simpleng restaurant na gusto ng kanilang lola. Dahil para sa kanila, yun ang tunay na yamang nakuha nila mula kay Lola Gertrude. "Nasa na yung order sa table 3? Tanong ni Kia. Nilapag agad ni Botchog ang order. "Eto na, bigay mo na." Nagmamadaling sinerve ni Kia ang mga order. May mga ibang tauhan na rin naman sila sa restaurant kaya hindi mahirap. Pagbalik niya sa counter nang may biglang yumakap sa kanya. Nang mapalingon siya, agad siyang napangiti nang makita ang pogi niyang asawa. "Cholo!" Nangunyapit pa si Kia na parang unggoy at humalik kay Cholo. "Miss na miss kita. Ang tagal mo sa Maynila. Ang dami mo sigurong inasikasong negosyo. Next time, sasama na ako sa'yo. Namimiss lang kita. Naumay ako sa itsura ng 2 to. Tayo na lang ang magburakay. Huwag na silang sumama. Mga pangit." Agading naumay si Pard. "Mas lalo naman kayo. Dito pa kayo naglaplapan sa harap ko. Nakakadiri talaga kayong mag-asawa. Hintayin yung dumating ang asawa ko. Akala nyo, kayo lang ang may lambingan dyan." Sumilip mula sa kusina si Botchog. "Parating ng asawa ko. Kasama niyang iba niyang katrabaho na nurse. Dito sila kakain." Napangiti na lang si Kia. Silang mga walang kwenta noon, ngayon ay wais ng magdesisyon sa buhay. Hindi naman sila perpekto. Nagkakamali at mga siraulo pa rin sila minsan. Pero alam nilang habang nabubuhay, palagi pa rin may pag-asa at magandang naghihintay. Ang kwentong ito ay nagpapakita sa atin na hindi hadlang ang kahirapan, pagkakamali o kakulangan para makabangon at magkaroon ng bagong pag-asa sa buhay.
Ipinapaalala rin ito sa atin na mas nagiging magaan ang mga pagsubok kapag may mga taong handang umalalay, umunawa at maniwala sa atin kahit sa panahong tayo mismo ay nawawala na rin ng tiwala sa sarili. Sa pamamagitan ng pagtsatsaga, pagtutulungan at paghawak sa pag-asa, unti-unti nating mababago ang ating buhay at makikita nating may halaga pa rin tayo. Bago matapos ang video na ito, nais ko munang i-shout out ang ating mga taga-subaybay na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Kay Eder Dayaon from Camarines Norte, Lilian Obebe, Christine Cautivo, Betchay Dionsay from Dublin, Ireland, Jennifer Tenorio, Rosla Umayam, Jemery Amero from Alberta, Canada, Dina Oliver, Placido Manuel, Edenita Reyes, Gina Castanares from Cebu, Nilda de Jesus Reyes, listening from Davao City si Ma'am Cathy Tabio, Virgie Shinoda, Evelyn Awid, kay Sir Federico na nakikinig mula sa Calamba, Laguna, Alma Narciso from Malinaw, Aklan, Gandang Leia from Germany, Angel Delara from Singapore, Gina Puhino listening from Riyadh, Mira's Channel, Karin Soria, Marie Santiago, Ramil Dakiwag, Ricardo Torres, Zaida Manoy, Evangeline Turbella, Ana Victoria, Lori Biniete, Luther Cedro listening from Gentry, Cavite, Fina Gonzalez, Nene Bagaforo, Rain Legaste, Eli Ramirez, Celito Bulawan, Virgie de Dios from Pulilan, Bulacan, Raquel Flores, Carmen Mirasol from Cavite City, Dolores Solino, Arlene Malyari, Len Gonzalez, Janisha Barnes, Rosita Santos from Italy, Catalina Custodio, Alan Custodio from Camarines Sur, Josie Marcaida from Doha, Qatar, Lynn Vergara from Montalban, Rizal, pati na rin kay Agnes Espero at Esoy Zabala, Gloria Morales from Bataan at Rafael Carino from Cagayan de Oro City, Felicidad Melanchon at Febe Raniada, Mary Joy Bendoy from San Mateo, Rizal, at George Española from Dasmariñas, Cavite. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.